Umabot na sa 300 ng mga non-operational o hindi gumaganang super health center sa bansa. Ayon ito kay Health Secretary Ted Herbosa no humarap kanina sa Independent Commission for Infrastructure. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent J.M. Pineda. 2021 ang mailunsad ng pamahalaan ng mga super health centers sa Pilipinas. Ito ang nagsilbing puntahan ng mga residente sa kanayunan o yung mga malalayo sa malalaking ospital. Nasa 878 na mga super health centers ang pinondohan gamit ang Health Facility Enhancement Program. Higit 300 dyan ay kasalukuyan pang nasa konstruksyon, habang nasa 530 naman ang nakatayo na. Nauna nang sinabi ng Health Department na 297 ang non-functional sa bilang na yan. Pero kanina, kinumpirma ni DOH Secretary Ted Herbosa na umangat pa ang numero ng mga non-functional health centers. Ang pinakamarami ay nasa Luzon na may higit 100. Akala ko nabawasan na kasi nag-open yung binisita ko. Pero hindi nabawasan, nadagdagan, naging 300 na naman. So as we continue to investigate, the number is fluctuating. But at least it's around that figure. Nag-ugat umano ang investigasyon ng hensya sa mga health centers dahil na rin sa issue ng mga maanumalyang flood control projects na hawak ng DPWH. Itong 2024 kasi, DPWH pa ang may hawak at nagpapatupad sa mga proyektong infrastruktura ng Health Department na nasa higit 5 milyon ang pondo. Since DPWH is in the highlight, I decided to look at the things being implemented by either the DPWH or the LGU. Tatlo kasi ang implementers eh. It can be my regional office, it can be the local government unit, or it can be the DPWH District Engineer's Office. So that's why tinitingnan ko itong mga health facilities. Kasama ang mga impormasyon na yan sa mga ipinasa ng DOH sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang umaga. Ipinatawag sila ng komisyon para sa Interagency Coordination Meeting kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Sumulpot din ngayong araw si Navotas Lone District Representative Toby Chanco para magbigay ng impormasyon patungkol sa mga alam niya sa budget process at insertion. Kasabay niyan ay question din ng mababatas kung bakit hindi pa kinakansila ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Depensa naman ng DFA, makakapag-cancela lang ng passport ang hensya kung may court order o inatulan na ng kriminal ang may-ari ng pasaporte at itinuturing na itong pugante. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.